tubig dapat sana'y simbolo ng buhay ay naging simbolo ng kapamakan. Ang mga ilog, dating daluyan ng kagandahan, ay naging libangan ng ating mga pangarap. Ang mga bata na dapat maglaro sa ilalim ng malinis na langit ay nakatira sa mundo ng polusyon at sakit. Ang kanilang mga mata na dapat sana'y nanininig sa pag-asa at naglalaman ng lungkot at takot. Ang kanilang mga ngiti na dapat sana'y nakapagpapawi ng mga pasakit at naging mga maskara ng pagdurusa. Ang kanilang mga kamay na dapat sana'y naglalaro ng mga laruan ay naging mga sandata sa pakikipaglaban sa sakit. Sa 7-Eleven po minsan, 7-Eleven, sa karinderya po. Minsan nakakuha ka ng tubig na hindi malinis na. Opo. Hindi ba kayo natatakot na baka maka-apekto yan sa kalusugan mo? Bakit hindi? Hindi po alam kasi sanay na din po kami. Bakit po kami sa kalsada. Bata pa lang po namatay na tatay ko. 10 taon namatay na siya. Anong ka namatay na? Yung nanay ko, bata pa ako namatay na yun. Panganganak sa akin. Tatay ko naman sa 10 years old na ako. Namatay siya sa leptospirosis. Araw. May need. Ay, hindi na po. Yung tubig na po ba yan, nakaka-sure po ba kayo na malinis naman po? Yung ilog po dito ate is, napansin ko namin is medyo marumi po. Paano po nakaka-apekto yung kadumihan ng tubig dyan? Di po kayo nababahala na Ay, hindi. Malayo naman. Para sa akin, kailangan natin ng malinis na tubig dahil ginagamit natin ito para sa ating pang-araw-araw. Hindi makakasurvive ang ating katawan kapag wala tayong tubig. At kapag madumi ang tubig, maaari tayong makakuha ng maraming sakit dito. Mahalaga ang pagkakaroon ng malinis na tubig para makaiwas sa mga waterborne disease dahil isa ito sa mga nagiging reason dahil madumi ang mga tubig na naiinom natin or nagagamit. Bakit kaya mahirap makakuha ng malinis na tubig sa ibang mga lugar? Dahil yung mga taong hindi disiplinado at nagkakalat na lamang sa mga ilog. Kaya karamihan ng ating ilog ay polluted na at polluted na. Dahil ang ibang lugar ay walang maayos na pagkukuhanan ng tubig katulad ng mga puno, nahihirapan sila maka-access sa malinis na tubig dahil yung iba ay madumi na. Bilang estudyante, ano ang magagawa mo para masolusyonan ang mga problemang ito? Tutulong ako sa paglinis ng mga ilog at hindi ako magkakalat kung saan-saan. Masosolusyonan ko ang problema nito sa pamamagitan ng pagtitipid ng tubig at paggamit nito sa tama. At iwasan ng pagtapon kung saan-saan dahil isa ito sa nagiging rason kung bakit palumi ang tubig. Alam niyo ba na halos 2 bilyon tao sa mundo ang walang akses sa ligtas na tubig? Maraming tao ang nagkakasakit at namamatay dahil sa kontaminadong tubig. Nakakalungkot isipin na sa panahon natin ngayon, may mga tao pa rin hindi nakakainom ng malinis na tubig. Hindi lang ang kakulangan sa tubig ang problema. Marami ring mga tao ang walang akses sa ligtas na sanitasyon. Ang hindi tamang pagtatapon ng dumi ay nagiging sanhi ng kontaminasyon ng tubig at nagdudulot ng mga sakit. Ang malinis na tubig at sanitasyon ay mahalaga para sa kalusugan ng lahat, lalo na ang mga bata. Ang mga sakit na nakukuha ng tubig ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon sa kanilang kalusugan. Ngunit may magagawa tayo sa pamamagitan ng pagtutulungan at suporta sa mga organisasyon na nagbibigay ng malinis na tubig at sanitasyon. Maaari tayong maging bahagi ng solusyon. Ang maliit na tulong ay malaking bagay para sa mga nangangailangan. Sa mga lugar na may access sa mga tubig, ang sanitation
programs, mas malusog ang mga tao at mas maayos ang pamumuhay. Simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili, magtipid ng tubig, iwasan ang pag-aksaya, at suportahan ang mga programa para sa malinis na tubig at sanitasyon. Sama-sama tayong gumawa ng pagbabago para sa malinis na mundo at para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino.